Tayo at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay nga po na napakabuti mo. Ikaw po yung nagbigay ng buhay po namin. Hanggang ngayon po, nakikita po namin yung kabutihan mo po sa buhay namin, sa pamilya namin, kahit dito po sa bansa po namin. Kaya nandito po kami, O Diyos, para magpasalamat po sa iyo. Nandito po kami para kumuha uli sa iyo ng kalakasan na kailangan po namin sa darating na isang linggo. At inaalala po namin ngayon, O Diyos, yung nakarang isang linggo kung paano mo po pinakita yung katapatan mo po sa amin. Kung paano mo po tinugunan yung mga pangangailangan po namin, pati na po yung karamdaman po namin, O Diyos, ikaw po yung patuloy na nagpapagaling, nagpapalakas po, at nagbibigay po ng pag-asa na sa iyo lamang po namin makukuha. Kaya ngayong umaga, O Diyos, dahil sa pasasalamat po namin, nandito po kami dahil pinili mo po kami sa maraming mga tao na katagpuin mo po dito sa lugar na inihanda mo para sa amin. Kaya ngayong umaga, O Diyos, gusto ka po naming pasalamatan, gusto ka po naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, at gusto ka po naming parangalan. Kaya nawa, O Diyos, tanggapin mo po ang aming papurit pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi niya sa awit o Psalm 68 verse 34 hanggang 35. Awit 68, 34 hanggang 35. Ipahayag ng balana, taglay niyang kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sanktuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Ang Diyos ay papurihan. Amen. O Diyos sa buhay kong ito, ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong bigin. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong ibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala
sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. All I see is the battle. You see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. As I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe again. So when I fight on my knees, with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. If you are for me, who will be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. Yes, all I see are the ashes. You see the beauty. Thank you, God. And all I see is a cross that you see the empty tomb. When I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of God. You almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power
There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Ama naming Diyos, salamat nga po dahil wala ka pong katulad at salamat po sa pagkakataon na masamba ka po namin. At ngayon po, sa biyaya mo nga po, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, gusto ka po naming sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ang banal na Espiritu mo nga po ang mangusap sa bawat isa po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. O yung Sunday school, mga bata doon. At tapos, sino yung Sunday school? Huwag silang palabas-pasok ha. Kapag ayaw pasunod, pauwiin na lang ha. Good morning. So huwag kayong magalit pag stricto sa mga bata ha. Kasi tinuturuan natin sila. So ang tutuwang Diyos, nandito sila pero dapat maturuan natin sila. Tulong-tulong tayo bilang pamilya. So salamat sa Diyos sa pagkakataon na nandito tayo. Alam natin na 2022, kung paano tayo ginabayan ng Diyos para maging matagumpay noong mga nakarang taon, ganun din ang gagawin niya kung isasama natin siya sa buhay natin. Tayo yung magdi-decide nun.
tayo yung pipili nun. At salamat sa Diyos na binuksan niya yung mga simbahan, pero nananalangin pa rin tayo sa anytime mata, ilalabas yung sana mag-level 0 tayo para pwede nang buksan ng fully yung simbahan. At umasa tayo sa Diyos na meron siya magandang plano at yung plano ng yon ay mangyayari. So ito yung nawawala ba yung kaligtasan? Ito pinagdidibatihan ng maraming sekta, ng maraming religion, ng maraming mga kahit na mga Christian churches, na meron kang maririnig na once saved is always saved. So, pag ligtas ka, parati kang ligtas. So, ito yung katanungan ng marami na sana ngayong umaga, masagot natin ito. Na sa puso mo, magkaroon ka ng kasiguraduhan. Ano ba yung sinasabi ng Diyos tungkol sa iyong kaligtasan? Ito ba'y nawawala? Parang sinabi mo sa akin, Pastor, paano mo yun? Tinanggap ko na po si Kristo, alam ko anak ako ng Diyos, nagsisimba naman po ako, maayos naman po ako, pero bakit nagkakasala pa rin ako? Kapag nagkasala ba ako, mawawala ba yung kaligtasan? Kapag ba nagrebelde ako sa Diyos, parang sinumpong ako, hindi ayoko na magsimba, ayoko na magbasa ng Bible, nawawala po ba yung kaligtasan na tinanggap ko? So itong umagang ito, sana mangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin, hindi lang yung assurance na meron kang kaligtasan. Sana makonbinsi ka ngayong umaga, ito bang kaligtasan ito nawawala ba? Ito bang regalo ng Diyos na ito na binigay niya sa akin na magtiwala ako sa Kanya? Kapag nagkamali ba ako, binabawi ba niya itong regalong ito? At itong umagang ito, napaka-importante, kaya tulungan mo ang sarili mo na marinig mo yung ibibigay ng Diyos sa iyo individually bawat isa sa atin. Kaya lang, hindi mo mapapansin mo mamaya lang, after 5 minutes, kasi pinag-uusapan natin salita ng Diyos, after 5 minutes, anticipate mo na, aantukin ka na. Bakit? There is spiritual battle. Espiritu ng Diyos, espiritu ng demonyo. Ang espiritu ng demonyo, ayaw mong marinig, ayaw ng demonyo na marinig mo yung sasabihin ng Diyos sa iyo ngayon. Kahit saan ka pumunta, kahit sa Bible study, kahit magbasa ka ng Bible, kahit kung minsan nananalangin ka, hindi mo napapansin parang merong gyera. Kaya ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo na hindi mo ma-miss yung sasabihin ng Diyos ngayong umagang ito. Gawa ka ng paraan, kasi kung 25 years old ka, ang attention span mo, more or less 25 minutes lang yon. So after 25 minutes, medyo ka na, aantok-antukin ka na, di ba? Tapos nandiyan na yung demonyo sa tabi mo, sabi niya, sleep, my darling baby. Maya-maya tulog ka na, di ba? Ganyan, bago matulog, nakikita kita rito eh. Bago ka matulog, nakikita ko yun eh. Nag-beautiful eyes ka na sa akin. Di ba yung gumaganon-ganon? Tapos maya-maya, kita mo tulog na ganon. Ngayon, sasabihin ko naman, huwag kayong maingay kasi may natutulog na, di ba? So ito yon. Tulungan mo yung sarili mo kasi yung kaya mong gawin, hindi gagawin ng Diyos yon. Ang maganda, yung hindi natin kayang gawin, ito yung gagawin ng Diyos. Gagamitin niya yung kapangyarihan niya. So sana ito, masolve natin. Paglabas mo rito mamaya, meron kang kasiguraduhan. Ito bang kaligtasan ko ba nawawala? Na, hindi naman ako nagiging perfecto. Itong kaligtasan ko ba, permanente ba ito? Ito sana yung masolve natin this morning. Nawawala ba ang kaligtasan? So titingnan natin yan sa Romans. Nasa Romans pa rin tayo. Hindi tayo series, pero Romans lahat ito, ibig sabihin pupulutin natin yung sa tingin ng Diyos, kailangan natin. So hindi talaga, yung series talagang wala tayong lalampasan eh. Pero ito hindi siya series, pero sa Book of Romans pa rin tayo, biyaya ng Diyos, tatapusin natin yung book ng Romans, pero hindi siya series. Kukuha lang tayo ng gusto ng Diyos na ipaalam sa atin. So basahin natin yung sa Romans chapter 5, verse 1 hanggang 11. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos? At babasahin ko na lang, kahit susundan lang ninyo ng mata ninyo yung binabasa ko. At sa Romans chapter 5, 1:11, dito natin kukunin yung nawawala ba ang kaligtasan. Verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Verse 3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga. Verse 4,
At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Verse 6, sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Verse 7, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga ahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. 11, at hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. Ama, salamat po sa salita mo. Tulungan mo po kami, Panginoon, magpadala ka po ng angels mo na tutulong po sa amin at ang banal na Espiritu mo nga po, O Diyos, ang mangusap sa bawat espiritu po namin. Samahan mo po kami tingatan, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po umupo. So ito yung, nawawala ba yung kaligtasan? Ito sana yung masettle natin this morning. Sabi nga niya sa verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon tayong mapayapang ugnayan sa Diyos pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. So ito, ano yung pananampalataya? Ito yung sabi nga natin, naniniwala ka sa wala kang nakikitang pruweba. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos, huwag ka na magdalawang isip. Diyos yun, hindi siya magkakamali, perfect siya, so yung sinasabi niya sa iyo, para sa kabutihan natin, hindi para sa Kanya. Kaya sabi niya, meron tayong mapayapang ugnayan. So ito yon. Meron kang sinasabi nilang peace with God. Di ba? Nakikita niyo yun. Sino nakakita ng news sa Ukraine at saka sa Russia? Sino nakakita sa TV? Yung nangyayaring giyera sa Russia? Sabi niya, hindi ko makita yung kamay niya. Hindi ko makita yung kamay niya. Ito mong konti. So, sino nakakita ng giyera, di ba? So, tayo ganun din. Di ba? Lahat tayo, kasama ako doon. Nung wala pa tayong pananampalataya kay Jesus, sarili natin ang boss natin, di ba? And then, nasa digmaan tayo sa Diyos. Kalaban natin tayo ng Diyos Pero nung pumunta tayo na sa Kanya, naging kaibigan niya tayo, di ba? Pero tatandaan mo, nung kalabang ka ng Diyos, alam natin yung buhay natin, di ba? Miserable. Na yun na nga, nagtrabaho ka ng 1 linggo, ang dami-dami mong pera, tapos pag-uwi mo, nagulat ka, bakit wala yung kinita ko? Kasi sinabi na ng Diyos yun Kapag hindi mo ako sinama sa buhay mo, sabi niya, magtrabaho ka man, lahat ng kikitain mo, sabi niya, para mong nilagay sa bulsang butas. Kasi wala kang karunungan galing sa Kanya. Walang mag-iingat sa iyo, walang gagabay sa iyo. Kaya subukan mo, kapag nung maging anak ka na ng Diyos, meron kang pananampalataya sa Kanya, kahit konting pera lang yung kinita mo, di ba? Bago maubos yun, darating uli yung sweldo. Totoo po yun. Kasi Diyos ang nagsabi nun. Nasabi niya, kapag nagsarili ka, pagmasdan mo, sabi niya, yung kinikita mo ng 1 linggo, kabukasan lang wala na, bumabali ka na. At alam natin na totoo yun. Kasi ang sabi niya, kapag kaaway ko ang Diyos, hindi ko lang siya basta kaaway. Aawayin ako ng Diyos araw-araw. Naintindihan yon? Hindi siya yung walang gagawin. Aawayin niya ako. Bakit niya ako aawayin? Kasi gusto niya, bumalik ako sa Kanya para tulungan niya akong ayusin yung buhay ko. Kasi hindi ko kayang ayusin yung buhay ko. Kaya sabi niya dito, meron na tayong mapayapa. We have peace with God. Ito yon. Na kapag naintindihan mo, God, salamat po. Salamat po na dahil sa iyo, meron ng kapayapaan kasi hindi na tayo magkaaway. At dahil sa iyo, tinutulungan mo na. Kaya ikaw magdi-decide nun Dalawa lang Kapag hindi ka pa naniwala kay Kristo, hindi naniwala sa Diyos, kaaway ka niya. Ngayon kaaway ka na, nandito ka, nandun si Kristo. And then kung nandito ka, nandun si Kristo, sino nandito?
O siyempre si pastor nandito. Pero nandito sa lugar na ito, si Satanas, di ba? Kasi dalawa lang yun eh. Kung wala ka sa Diyos, nandun ka sa Satanas. Yun ang katotohanan na masakit sa tenga, ayaw nating marinig, pero yun ang katotohanan. Kaya ikaw ang pipili. Dito ba ako sa side ng Diyos o dito ako sa side ng Satanas? At alam na natin, ano yung agenda ng devil, di ba? Dumating si Satanas para manira, magnakaw, pumatay. Yun lang ang gagawin niya eh. Wala siyang ibang gagawin. Pero remember, sinungaling siya, di ba? Sabi niya, hindi ko naman sisirain yung buhay mo. Aayusin ko lang. Remember, sinungaling siya, hindi totoo yun. Kaya pipili ka, kaya sabi niya, pag pinili mo ang Diyos, sabi niya, meron ka ng peace with God o meron ka ng kapayapaan sa Panginoon. Mapayapang ugnayan sa Diyos, ito na yun. Hindi ka na niya kaaway. Aantayin ng Diyos yon. Aantayin ng Diyos na kusa ka. Kusa ka magpapakumbaba. Panginoon, kailangan po kita. Hindi ko po maayos ang buhay ko. Pinilit ko na po lahat eh. Pero sabi ng Diyos, ano sabi niya? Subukan mo ako, sabi ng Diyos sa Malakay. Subukan mo ako, sabi niya, kung di ko bubuksan ang mga bintana ng langit at pabababain ko yung pagpapala sa iyo, siksik, liglig, umaapaw, wala kang mapaglagyan. Totoo po yun. Remember, nakita niyo ito. Meron tayong blinds, di ba? Pero pag nakita mo yan, isa lang pintuan yan. Tama? Pero pag binuksan mo ito, ang daming bintana niyan. So sabi ng Diyos, subukan mo kung di ko bubuksan, hindi pinto. Mga bintana ng pagpapala mula sa langit. Kaya sabi, dinidare tayo ng Diyos, subukan mo ako, sabi ng Diyos sa atin. So, kung nagdududa ka, hindi ka naniniwala, bakit di mo subukan para ipakita ng Diyos yung sinasabi niyang mapayapang ugnayan sa Diyos at nandun lahat ng kabuuan na mapangangailangan natin sa buhay. Kasi bakit? Tapos na. Tapos na yung kwento. Wala nang Kristong ipapapo pa. Tapos na yung kwento. Kaya sabi, remember, Holy Week, malapit na yung Holy Week, di ba? Alam mo yung 7 last word? Ano sa isang salita na gustong-gusto kong salitang binanggit ni Jesus doon bago siya namatay? Yung salitang tetelestai, ibig sabihin, tapos na, bayad na. Yun lang yun, tapos na. At nung binayaran ni Kristo ang kasalanan natin, kasama yung kasalanan naman natin kay Adan at Eva, kasama na yung kasalanan naman natin sa mga ninuno natin, sa mga magulang natin, at isama mo pa yung sariling kasalanan natin, bayad na lahat yun, pati yung past, present, and future sins. Tapos sabihin mo sa akin, pastor, di magkasala lang pala ko, bayad na. Hindi rin po eh. Kasi once na nanampalataya kay Jesus, maglalagay siya ng down payment o paunang bayad. Ipapadala sa puso natin ng banal na espiritu. Ito yon. Na kung minsan nag-iisip ka pala ng masama, kinakabahan ka na, di ba? And then makagawa ka ng mali, di ba? Hindi ka mapakali. Kasi alam mo, mali yung ginawa mo. Hanggat hindi mo, inihingi ng tawad yun, hindi mo inaayos, di ba? Magulo yung karamdaman mo. Ito yun eh. Kasi tapos na, sabi ni Kristo, at binigyan tayo ng 120 years. 120 years para paniwalaan yon, makabalik tayo sa Kanya. Pero aminin natin, bihira na yung umaabot ng 120 years. Kaya ibig sabihin, pag narinig mo ito, sinabi ng Diyos, mahal kita, amen, opo, naniniwala po ako. Pag sinabi ni Jesus na binayaran ko na yung kasalanan mo, lahat yun, opo, ganun lang yun. Hindi ka na mag-isip, hindi ka na magtatanong, hindi ka na magpipray. Kasi pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo na lang, Diyos yun eh. Perfect yun, hindi yun magsisinungaling. At ang lahat ng pinapagawa niya sa atin para sa kabutihan natin. Di ba? Sabi niya sa Ephesians 6:17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. In-emphasize ko yung helmet kasi ito yung connected sa lessons natin this morning. Bakit sinabi niyang isupot mo ay yung helmet? Di ba parang sa construction meron silang, ano na yon, yung hard hat, di ba? Parang ganun, to protect them yung mga bumabagsak na mga bato-bato o semento. Dito ang sinasabi ng Diyos, isuot mo yung helmet mo. Bakit? Ang tinitira ng demonyo, itong kaisipan natin. Na, pag sinabi ng Diyos na binayaran ko na yung kasalanan mo, bubulong dito, di ba? Hindi, kanina nga nagkasalanan, sabi ng demonyo, di ba? Bukas tingnan mo, magkakasala ka din. Ito yung ginagawa ng demonyo. Magkaroon tayo ng pagdududa sa kaisipan natin. Remember kung gaano kalaki yung kaisipan natin, 100 billion cells
Kumpara mo sa puso natin na 40,000 cells lang siya. Kaya sabi ng Diyos, tinitingnan ko, hindi yung sa isip mo, hindi yung panlabas mo. Ang tinitingnan ko ay itong puso mo. Kasi konti lang itong puso natin, pero hindi siya madoloko ng demonyo. Kaya sabi niya, isuot mo yung helmet na yan, kasi araw-arawing ka ng demonyo para magduda ka sa Diyos. Araw-arawing ka ng demonyo para pagdudahan mo yung pagmamahal ng asawa mo, pagmamahal ng anak mo, araw-arawing ka na hindi mo paniwalaan yung sinasabi sa TV, sinasabi sa simbahan. At pag nagkaroon ka ng duda, yun. Unti-unti ka nang mapapalayo sa Diyos, yun yung purpose ng devil. Mapaluyo tayo sa Panginoon. Kaya sabi niya, isuot mo yung helmet ng kaligtasan. Alam mo, ligtas ka? Isuot mo yun, ibig sabihin, protectionan mo yung isip mo. Kaya pag tinignan mo sa Romans, anong sabi ng Diyos doon? Pinasabi ng Diyos. Sabi niya, hayaan mo na itong kaisipan na ito baguhin ng Diyos. Kasi ito yung playground po ng devil. Napapansin mo, nagbabasa ka ng Bible, may pumapasok na masamang kaisipan, di ba? Kahit ngayon, di ba? Hindi matatapos ang service natin na 1 oras kalahati. May papasok dyan, di ba? This is the playground. Dito naglalarong demonyo. Ito niya tayo lolokohin sa ating kaisipan. Kaya sabi ng Diyos, hayaan mong baguhin ko yung kaisipan mo para mawala yung pagdududang yon, yung double-minded na yon, yung mind na hindi makapag-decide, di ba? Hindi makapag-decide. Yung kinasusuklaman ng Diyos, yung undecisive. Pupunta ba ako sa Diyos o doon? Wala naman din ako pwede sa gitna. Hindi pwede sa taas, hindi pwede sa baba, hindi pwede sa gilid. Pipili ka lang. Kapag wala ka sa Diyos, nando ka sa kabila. Ganun na sa kasimple. Kaya sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Totoo naman yun Sino nang iiwan? Tayo. Sa oras na pinili ko magkasala, lumalayo ako sa Diyos, yun. Ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Totoo yun, 100% yun, mararanasan natin yun. Kaya lang, tuwing pinili nating maniwala sa demonyo, tayo ka actually ang lumalayo sa Panginoon. Ligtas ba talaga ako? Nagkasala ako kanina, nagkasala ako kahapon, tapos ligtas ba ako? Dito, mag-work ang devil sa isip natin. Hindi totoo yan, ganyan ka na talaga, mamamatay. Hindi po totoo yung sinasabi ng devil kasi siya nga ang ama at ang hari ng kasinungalingan. Pag umarap tayo sa kay Jesus, alam niya yung nakaraan natin. Alam niya ang ginawa nila Adan Eva. Alam niya yung ginawa ng lolo ko. Alam niya yung ginawa ng magulang ko. At alam niya lahat ang ginawa ko, pati kaliit-liitan na yon. Pero pag humarap ako sa Panginoon, Panginoon, kailangan po kita. Hindi ko po kayang iligtas sarili ko. Hindi ko po kayang baguhin asawa ko. Hindi ko po kayang pasundin ang mga anak ko. Hindi ko po kayang lagyan parati ng bigas yung bigasan namin. Alam mo, kahit katiting lang makita ng Diyos sa puso mo yon na kailangan mo siya, yun po yun. Yun po yun. Padadala niya yung banal na Espiritu dito sa puso natin. Ito yung tutulong sa atin. Doon sa hindi natin kaya, sinasabi ni Jesus, yung mga pasan-pasan mong mabigat na yan, bigay mo sa akin. Diyos ako, and my yoke and my burden is easy. Sabi niya, bigay mo sa akin yan. Pero tayo, di ba, kuba-kuba ka na, sige pa rin, di ba? Inantay lang ng Diyos, isali mo siya sa buhay mo. At kapag ginawa mo yan, sabi niya, bibigyan ka niya ng assurance, hindi ka lang ligtas. Habang nandito ka sa lupa, habang hindi tayo sinusundo ng Panginoon, habang hindi pa nagugunaw ang mundo, gagabayan tayo ng Diyos sa biyaya niya. Hindi siya feeling, hindi siya emotions. Hindi siya emotions. Yung pananampalataya ko sa Diyos, hindi feeling ko lang. Kaya kung minsan, di ba, naiiyak tayo, kung minsan natutuwa tayo, nasasayaw tayo kapag kumakanta. Totoo yun, pero most of those things are feelings lang, yung pakiramdam mo lang, parang feeling mo, happy ka, umiiyak ka. Ewan ko, yung tulog, wala pa naman tulog ngayon, kasi simula pa lang tayo, di ba? So yung ganun, pero hindi siya feeling Ang relationship mo kay God, kasama yung utak, at lalo na, protektado ka dito sa puso. Kasi itong puso natin, hindi kayang lokohin ng devil yan. Ito yung playground niya. Pero yung sa puso mo, hindi yan maloloko ng demonyo. Kaya sa counseling po, di ba merong counseling dito sa church, bilang trabaho din ng pastor. Kapag naghihiwalay yung mag-asawa, isa lang yung unang tanong ko
Mahal mo pa ba siya? Ngayon, pag nag-isip-isip yan, medyo nagdududa na ako, naghanap siya ng magandang sagot, di ba? Yung ibig sabihin, pag tinanong ka, mahal mo ba siya? Kapag sinabi niyang mahal ko siya, yun. As a pastor po, naniniwala ako na maaayos pa yung relationship na yon. Kasi itong pusong ito, hindi siya pwedeng lokohin. Remember, nung kinreate tayo ni God, magmula sa putik, siya yung nagbigay sa atin ng ulo, ng paa, ng kamay, lahat ng parte ng katawan natin. Itong puso natin, since siya yung gumawa ng katawan natin, naka-reserve po yan sa Kanya. Kaya makita mo, kahit na lahat nasa iyo na yung, nasa iyo na, merong kulang kapag wala ang Diyos. Di ba? Kasi siyang kabuuan eh. Nakuha mo na lahat, kayamanan, pamilya, kagandahan, kagwapuhan, lahat. Nakita mo na katalinuhan, meron na sa'yo. Pero kung minsan maririnig mo, bakit nagpapakamatay sila? Bakit sila nag-suicide? Mga successful people, di ba? Mga edukado, mga magagandang buena di pamilya. Kasi merong kulang. Hanggat hindi nila natatagpuan, hindi nila pinaniwalaan yung sinusunod yung sabi ni Jesus, halika, sumunod ka sa akin. Hanggat hindi ginagawa ng isang taong yon, sa puso niya may kulang. Kasi naka-reserve po yung kay God. Ngayon, isipin mo, meron kang upuan dito sa puso mo. Merong isang silya sa puso mo. Kasi ang Diyos na naglagay doon eh. Remember, dapat ang nakaupo doon ang Panginoon. Kaya lang aminin natin, most ng buhay natin, tayo'y nakaupo, di ba? Tayo yung boss eh. Masunod ang gusto natin, sabi ng matatanda, buntot mo, hila mo, di ba? Mga ganon. Tayo nasusunod eh. At kung minsan naman, nag-asawa ka, ang nakaupo doon yung asawa mo. Parang siya na yung Diyos mo. At kung minsan naman, meron kang career, di ba? Professional ka. Kung minsan ito naman yung nandun, nakaupo doon. Kung minsan yung profession mo, yung ministry mo, kung ano-ano niya, sabi ng Diyos, para silang Diyos-Diyosan. Pero hanggat hindi dumating yung time na si Jesus ang paupuin mo dyan, ang banal na Espiritu, magiging kulang ang buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, isama mo lang ako, sabi niya, hindi siya feeling. Kasi pag ginamit mo ito, sa English merong 3-letter word. Start with W. 3-letter word, start with W. Meron ako narinig, war, yun. O start with letter D. Kapag ginamit mo ito, start with letter D, digmaan. Ito po yun. Na mapapagod ka, alam mo yung you are tired of getting tired. Alam mo yung pagod ka na sa pagiging pagod. Alam mo yung ganon, na talagang sobra na, parang sobra na. Yung ganon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi siya feeling, kundi paniniwala siya kasama yung isip mo, kasama mo yung Diyos dun sa mga desisyon mo. Kasi kung hindi, ginamit mo yung feeling mo, war lang yan, digmaan, baka tamaan tong sa live streaming. Kinakalaban ng Diyos ang makasalanan. Ito po yung katotohanan. Ayaw nating marinig, masakit sa tenga. Hindi ka lang kalaban ng Diyos. Tingnan niyo yung tense niya, kinakalaban. Hindi ka lang niya kalaban. Lalabanan ka talaga ng Diyos. Yung makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Paano ako makawala dito para hindi ako kalabanin ng Diyos? Yun nga, pumanig ako sa Diyos, manampalataya ako siya, maniwala ako sa Kanya. Hindi siya ginawang komplikado ng Diyos. Ginawa siya napakasimple. Sabi niya, maniwala ka, yun lang gagawin ko. Ganun lang. Kasi regalo natin ng Diyos na kaligtasan, wala tayong contribution. Lahat ito gawa ng Diyos. Kasi sabi niya, para wala tayong may pagmalaki o mapagyabang. Kaya sabi niya, kapag hindi ka pa nag-decide na pumunta dun sa side ni God, tandaan mo to, siya yung nagsabi niyan, kakalabanin ka niya araw-araw. Hindi mo napapansin, kahit anong gawin mo, pumapalpak, kahit anong trabaho mo, kinita mo, nawawala, makita mo, mga anak mo, hindi ka sinusunod, makita mo, asawa mo, hindi mo na maramdaman yung pagmamahal niya, nakita mo, pag-aaral mo, hirap na hirap ka, kasi kinakalaban ka ng Diyos. Pero ang kaibahan naman, kapag nag-decide ka na, dito ka na sa side ng Diyos, hindi ka niya nakakalabanin, may kaibahan yon. Pero didisiplinahin ka niya. Disiplina, iba siya sa parusa.
Ang parusa, kaya ka pinaparusahan ng Diyos kasi napupuot siya sa iyo dahil sa pagiging makasalanan. Napupuot siya sa kasalanan ginagawa natin. Iba yun ha. Ngayon kung anak na ako ng Diyos, naniwala na ako sa Kanya, kapag gumagawa ako ng mali, paparusahan niya ako. Bakit niya ako paparusahan? Bakit niya ako didisiplinahin? Kasi mahal niya ako, tama? Mahal niya ako. Ayaw niyang manatili ako doon sa masamang yon kasi mabubulid ako sa kasamaan, mahuhulog ako sa kumunoy to the point of madidistract talaga ako, masisira talaga ako. Gagawin talaga ng demonyo yung tatlong agenda niya. So, didisiplinahin niya ako iba. Yung parusa ng Diyos, puot ang nasa likod nun. Yung pagdidisiplina ng Diyos, pag-ibig. Mahal niya ako kasi kaya niya ako dinidisiplina. At uhubugin niya ako para hindi ko ulit-ulitin yung gawa kong mali at para hindi rin ako pamarisan ng iba. Kaya sabi niya, tandaan mo, hindi ka tinatakot. Pero hanggat di ka nagdi-decide, kakalaban sa iyo ang Diyos. At sino? Sino sa atin ang pwedeng tumulong sa iyo kapag Diyos na yung lumalaban sa iyo? Kasi again, bakit niya gagawin yon? Kasi nga ayaw niya akong manatili sa kasalanan. Ayaw niyang mapunta ako sa impyerno. Ayaw niyang mamatay ako na makasalanan pa rin. Kasi pag bumalik ako sa Kanya, yung pagiging makasalanan ko, burado na yon. Sabi nga niya, as far as the east from the west, sabi, ilalayo ko yung kasalanan at kakalimutan ko yun, hindi ko naalalahanin pa. Wala siyang isusumbat. Ang gusto lang niya, lahat ng nilalang niyang tao, walang mapunta sa impyerno kasi mahal nga niya tayo. Kaaway ng Diyos ang kasalanan. Alam na natin yon. Pero sabi nga, lahat ay nagkasala. Kaya nga ang kasalanan, kabayaran ng kasalanan ay? Oo, dati wala namang kamatayan dapat ang tao. But because of sin, merong kamatayan. At dati, umaabot sila na 900 plus. And then, sobrang sama pa rin. Ayaw pa nilang makinig during the time of Noah. Remember? So sabi ng Diyos sa kasalanan ng mga taong yan, magmula ngayon, sabi niya, hanggang 120 years old na lang ang tao. Sakop tayo doon. Ang generation natin, hanggang 120 years old na lang. Pero ang totoo, hindi na tayo umaabot kuminsan, di ba? Kaya pag may nakita ka sa YouTube ng 121, medyo mag-research ka, di ba? Parang hindi yata yung sinabi ng Diyos. Basta sinabi ng Diyos hanggang 120 yung nilaan niyang buhay sa atin. Ang Diyos ay kaaway ni Satanas. Alam na natin yon. Kung wala ka sa Diyos, nano ka kay Satanas, gano'n lang sa kasimple. Hindi yung complicated, hindi yung mahirap intindihin. So ikaw pa rin ang pipili, hindi ka pipilitin ng Diyos. So ito yung sabi niya, meron ka ng peace with God. Hindi ka niya awayin ng Diyos. Pero remember, kung nung nag-Kristiyano ka na, didisiplinahin ka pa rin niya. Kasi nga, mahal ka niya. Pero importante, meron ka ng kapayapaan mula sa Diyos. Sabi niya sa Psalm 7:11, Psalm 7:11, ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Aaraw-arawin ka. Again, bakit? Kasi hayaw niyang manatili ka doon. Kasi hindi mo pa nakikita yung sarap ng buhay na kasama mo si Kristo. Yung sarap ng buhay na tama. Alam mo, nasa tama ka, kahit napakasimple lang ng buhay mo, napakasarap po ng ganong klaseng buhay. Hindi lang yung pagbabayad ni Kristo sa kasalanan natin. Okay, na-appreciate natin yon. Dahil kay Kristo, binayaran niya kasalanan ko, kasalanan mo. Pero hindi lang yon eh. Remember, nung pinatay si Jesus dahil sa kasalanan natin, di ba namatay siya? Siya ay, anong lumipad? Nilibing. Nilibing muna. Hindi siya lumipad. Di ba, nung mamatay siya, nadidistract mo. Di ba nawala tuloy ako. Hindi siya lumipad. Di ba nung pagkatapos patayin si Jesus dahil sa kasalanan natin, siya ay inilibing. Pagkatapos 3 araw, hindi siya lumipad. Umakyat siya sa langit. Di ba? Pumunta siya doon sa kanang kamay ng Diyos Ama. Di ba? Nandito sa kanang kamay. So, hindi lang yung niligtas kanya, niligtas niya ako. Alam mo yung pinakamaganda doon? Nandito siya sa kanang side ng Diyos. Araw-araw. Tandaan, pakinggan mo to. Araw-araw, binabantayan ka ng Diyos at siya yung namamagitan sa Diyos Ama. Ligtas ka na, di ba? Ligtas ka na. Tinanggap mo na si Jesus sa puso mo. Meron ka ng peace with God. Hindi ka na niya kaaway.
then maganda na yung buhay mo. Pero alalahanin mo, hindi lang namatay si Kristo dahil sa kasalanan ko. Si Kristo ay nabuhay na muli, nakaupo siya sa kanang side ng Diyos at namamagitan siya hanggang ngayon sa Diyos Ama. Anong ginagawa ni Jesus doon? Nakikita niya si Jamaica. Yeah? Nagpupuyat. Hindi naman daw ML ang nilalaro niya, di ba? Hindi naman ML, oo. Ibang laro yung nilalaro. Pero nagpupuyat pa rin, di ba? O sabi ni Jesus, padala tayo ng angel doon para matulog na siya, di ba? Hanggang ngayon po, ginagawa ng Diyos yon. Ito sana yung alalahanin mo. Binabantayan ako ng Diyos. At God see to it na maayos yung buhay ko, na hindi lang niya binayaran yung kasalanan, kundi hanggang nandito ako sa lupa, babantayan ako ng Diyos at gagawa siya ng paraan para tulungan pa rin niya ako sa araw-araw na buhay ko. So hindi lang yung pagbabayad ni Jesus sa kasalanan natin, kundi hanggang ngayon, nagiging mediator siya sa Panginoon. At hanggang kailan? Habang buhay. Hanggang kailan? Hanggat buhay si Kristo. Hanggang kailan bang buhay ni Kristo? Walang hanggan. For eternity. So ito yung tatandaan mo, na ang pananampalataya ko na kay Jesus. And then, sabi ni Jesus, hindi niya tatanggalin yung protection niya sa akin, pagmamahal niya sa akin, babantayan niya ako, habang buhay siya. Hanggang kailan mabubuhay si Jesus? Forever. Walang hanggan. So isang basihan mo, tanungin ka, nawawala pa ba yung kaligtasan mo? Hindi. Kasi niligtas ako ng Diyos, binabantay niya ako araw-araw, hindi ako mawawala na sa Kanya. So forever, habang buhay si Jesus, I have my salvation. Hindi yan nananakaw, hindi yan mawawala. Kasi bigay ng Diyos sa akin yan, regalo yan. Hindi yung kung gumawa ko ng kasalanan, sabi ng Diyos sa akin akin na yung regalo ko sa'yo. Kasi salbahe ka na uli Hindi po ganun ang Diyos natin. Hindi siya pabago-bago ng isip. Kaya we can be assured, pwede tayong makasiguro na yung kaligtasan natin ay hindi nawawala. Kasi ang Diyos, ang pagmamahal niya, mahirap nating intindihin. Kung ikaw alimbawa, ang Diyos Ama. Di ba? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, di ba? Halimbawa, ikaw ang Diyos Ama. Ama ni Jesus Christ, di ba? And then, nakita mo yung ginawa nila sa anak mo. Ginawa nila kay Jesus, nilampaso, pinagbubugbog, dinuraan, sinampal, pinatay, pinako sa krus. Madali ba sa Diyos Ama ang sabihin niya sa iyo na, peace na tayo? What I'm saying, para pahalagahan mo yung kaligtasan mo, napakahirap, hindi natin alam, pero napakahirap siguro sa isang magulang na ibigay niya yung anak niya and then makipag-peace siya sa taong salbahe. Tayo yung salbahe yun At kapag naisip mo yon, siguro yung respeto mo sa Diyos, automatic mataas. Siguro yung pagmamahal mo sa Diyos, automatic malaki, di ba? Siguro yung pasasalamat mo sa Diyos, napakalaki siguro. So ito sana yung matandaan din natin. Nasa kabila ng ginawa natin, sa kabila ng tayo yung dahilan ng pagpatay kay Jesus Christ, ganun pa rin ang pagmamahal ng Diyos Ama. Nasabi niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Na kung sino man ang maniniwala kay Jesus tsaka sa Diyos Ama, sabi niya, hindi na siya mapapahamak sa impyerno, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At again, hindi natapos doon. Ligtas ka na, nagsisimba ka na, nabaptize ka na, lahat ng tinuro sa iyo, ginawa mo na, pero tandaan mo, araw-araw binabantayan ka pa rin ng Panginoon. Verse 2, sabi niya, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Ano yung kaluwalhatian? Ito yung glory niya. Ito yung glory ng Panginoon. Nasabi niya, paano ka merong glory? Kasi once na nanampalataya kay Jesus, nakikipag-isa ka. Parang pinag-asawa kayo ng Panginoon.
So hindi ka na mag-isa, ito yon. So yung glory ng Diyos napunta na rin sa'yo. And then yung kagandahang loob, ano yan? Yung grace. Ang tinatawag nating grace, na nakatayo tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Grace lang ng Diyos kung bakit ka nandito. Grace lang ng Diyos kung bakit ako nandito. Biyaya lang ng Diyos o kagandahan ng loob ng Diyos kung bakit tayo naligtas. So ibig sabihin ng biyaya o grace o kagandahang loob, 100% bigay ng Diyos. Wala kang contribution kahit konti. At kapag naintindihan mo to, mawawala po yung pride, mawawala po yung pagyayabang, mawawala yung pagkamakasarili. Kasi alam mo, niligtas ka ng Diyos, siya lang. Hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa mabuti ka, hindi. Biyaya lang po ng Diyos at kagandahang loob lang ng Diyos yon. Ito yung grace na inaalok ng Diyos sa sino man maniniwala sa Kanya. Sabi niya, kabayaran ng kasalanan ay, pero ang regalo ng Panginoon ay, o buhay na wala hanggan. Ito po, yung regalong ito, inaalok ng Diyos, wala siyang bayad, libre siya, biyaya lang ng Diyos, kagandang loob ng Diyos, hindi dahil sa may ginawa tayo. Kundi sa lahat, inaalok ng Diyos itong regalo niyang buhay na walang hanggan. Ito yung pakikipag-isa kay Kristo. Pag naniwala ka sa Kanya, parang sasanib, makikipag-isa ka na. Yung dalawa, ikaw at saka si Kristo, magiging isa na. Parang sa kasal ba, yung mag-asawa, parang ganon. And then meron sinasabing Bible, parang isusuot mo yung damit ni Kristo, parang nandito na si Kristo. Sa English, meron silang word na imputed. Yung katuwiran ni Jesus, tinakip sa'yo. Tinakip. So pag tinignan ng Diyos Ama, ako, hindi niya ako nakikita. Hindi na si Pastor Ed ang nakikita niya. Ang nakikita niya, si Jesus na. Kasi naniwala ako kay Jesus, so tinakpan ako ni Jesus ng kanyang katuwiran. Ito yung napakagandang ginawa ng Diyos sa atin. Nakipag-isa ka na kay Kristo. Verse 3, hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga. Hindi siya bed of roses. Ibig sabihin na kapag tinaga mo si Kristo, wala ka ng problema. Hindi. Tuloy pa rin ang buhay, kaya lang, yun na nga, pag namatay ka, babalik ang katawan natin sa lupa, yung espiritu natin makabalik siya sa Panginoon. Paano ka magagalak sa paghihirap, di ba? Naghihirap ka nga, di ba? Alam nga naman na naghihirap tapos tawa ka ng tawa, di ba? Pwede ba yun? Halakak ka na halakak, pero tapos alangan naman na gutom ka, tapos halakak pa ng halakak. Pero sabi ng Diyos, sabi niya, magalak ka daw sa paghihirap. Pastor, hirap na nga ako, tapos sabi, magagalak pa ako. Parang mahirap, di ba? Kaya lang yun na nga, nagagalak ka dahil sa puso mo, alam ng Diyos yon, sitwasyon mo. Alam ng Diyos, kasi nasabi natin kanina, binabantayan ka ng Diyos. Mula sa langit, tinitingnan ka niya. Alam niya. Inaantay ka lang niya. So, take note. Alam ng Diyos, di ba? Kita ka niya. Mula sa langit, kita ka niya. Alam niya, lahat ng movement natin, pati nasa isip natin, alam niya. Pati nasa puso natin, alam niya. Alam, inaantay lang niya, ito yung key. Inaantay lang niya, lumapit ka sa Kanya. Di ba, yun ang mahirap eh. Pag wala kang pera, sinong hinanap mo? Ang Bombay, di ba? Pag wala kang pera, sinong hinanap mo, di ba? O, yung pag may problema ka, sinong hinanap mo? Yun eh. Bakit hindi mo subukan na ano man yung problema mo, hinantay, alam ng Diyos tong pinagdadaanan ko eh. At sana maisip mo, ay lapit ako sa Diyos. Yun po. Yun po yung hindi natin nagagawa karamihan. At ang siste natin, kapag ginawa na natin lahat, wala na tayong malapitan, saka lang tayo lalapit sa Kanya. Last. Pero dahil mabuti siyang Diyos, hindi ka man niya susumbatan, di ba? Paglapit mo, right there and there. Kung anong kailangan mo, sabi niya, ask and it will be given. Ito sabi ng Panginoon eh. Kaya lang, sayang yung effort natin. Sa simula pa pala, dapat lumapit na ako sa Diyos. Ito pala sana yung susi. Sabi niya, kinukuha ng Diyos ang ating atensyon kung minsan. Nahihirapan tayo kasi ayaw na nating makinig. Di ba? Masyado na tayong busy. Masyado ka ng abala. Masyado ka ng maraming kaibigan. Masyado ka ng malapit sa MOA. Di ba? Yung mga ganon. So, kung minsan, sa paghihirap po, kinukuha ng Diyos ang atensyon natin. Ako matagal na akong Kristiyano, pero lately,
tinuruan din ako ng Diyos yon. Sabi ko, God, bakit mo ko hinayaang magkasakit? Nagkaroon ako ng cancer, stage 4 ng colon. Bakit mo ako hinayaang magkasakit? Naglilingkod man ako sa'yo. Bakit mo ko hinayaang magkasakit? Buong buhay ko, binigay ko naman sa'yo. Alam na ako ng mga taong yon. Ang dami kong tanong sa Diyos. Lalo na nung bago ako operahan, kasi yung body ko masyado nang mahina. Kaibigan ko yung nag-opera sa akin, si Doc John. Pinagawa pa niya ako ng last will and testament. Kasi hindi siya nakakasiguro na magsusurvive ako sa surgery kasi very weak yung body ko. Pero ang question ko doon sa Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Nananalangin ako, sa temple ako nakatira. Ang buong buhay ko, ibinigay ko sa ministry. Yung pala, kinukuha ng Diyos attention ko. Anong natutunan ko po doon? Sa sobrang pagmamahal ko sa Diyos, sa sobrang pagmamahal ko sa ministry, akala ko, merong pogi points, yung paglilingkod ko sa Kanya. At nung panahong ito, dito ko po na-realize na hindi ko tinitingnan yung ginagawa mo sa church. Hindi ko tinitingnan yung mga feeding mong yan. Hindi ko tinitingnan yung mga foundation mo sa Tarlac na yan. Yung mga church planting mo yan, hindi ko tinitignan yan. Ang tinitignan ko, ikaw. Naawa ako sa iyo, pinababayaan mo na yung sarili mo. Yung pala, kinukuha lang po ng Diyos yung attention ko, yung paghihirap na yun. Kaya ngayon po, inaalaga ko yung katawan ko. I eat like a king, kahit kung anong meron dyan, nakikita nyo yan, di ba? And then, kahit na emergency, kung hindi naman between life and death po, 2 oras sa maghapon, pahinga ko po yon. Natutunan ko dahil dito. Sabi ng Diyos, ang tinitignan ko, ikaw. Pinapabayaan mo na yung sarili mo. So ito po yung, kuminsan, kinukuha lang ng Diyos ang attention natin kung bakit para tayo may problema. At kapag tumigil tayo, nakinig tayo sa Kanya, itutuwid niya yon. Dinidisiplina para sa kabutihan natin. So yung sa akin, hindi pagpaparusa. Di ba? Kasi anak na ako ng Diyos. Pero dinidisiplina ako ng Diyos kasi nga, ugali ko, kuminsan, yung sinusubo ko na, yung susubuhin ko na lang, sabi ng bata, Pastor, masarap yan. Siyempre, titigil ka, di ba? Oo, masarap. Hindi pa ako nakakain yan. Hindi ka pa nakakain? Sabi, Pastor, masarap po, bukas yung masarap. Oo, masarap talaga ito. Hindi ko masubo-subo. Kasi alam mo kung bakit, tinuturuan ko po silang, Pastor, pahingi. Di ba? Kahit sa ating matatanda, di ba? Kung bakit may nagnanakaw, may nangungupit, parang hirap humingi. Di ba? Pero ang bilis mangupit, di ba? At kuminsan, ang bilis mangutang, di ba? At pag siningil mo, ikaw po yung sa'yo pagalit, kala mo, di ba bayaran, di ba? May ganun ba? Pero kapag humingi, parang hirap-hirap humingi. So ang mga bata tinuturuan ko, at hirap na rap ako minsan. Na, gusto ko nang isubo, hindi mo masubo. Siguro, Pastor, masarap talaga yan. So, gusto mo, gaganuin ko. Opo. Anong gagawin mo? So, tuturuan silang umingi. At pag naturuan po silang hihingi, kahit yung mga magnanakaw natin, yun lang po yun. Kasi nahihiya siya magsabi. Nahihiya siya magsabi na wala siya. So, magnanakaw siya, gagawa siya ng masama. Kung pakikinggan natin ng Diyos, sabi niya, humingi ka, ikaw ipagbibigyan. Tumawag ka, ikaw isasagutin. So ito po yung kailangan din nating matutunan na dinidisiplina tayo, hindi dahil sa pinaparusahan magkaiba, kundi mahal tayo. Pag may tiyaga, merong, ano yon? Nilaga, di ba? Pag may tiyaga, merong nilaga. Pero pag pumunta ka ng Tagaytay, ano pa yan? Bulalo. Bigla kayo nagutom, di ba? So ito yon . Sabi, pagtitiisan mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo, pero meron siyang bulalo, hindi lang nilaga. So 1 Peter 1:5 sabi niya, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Imagine mo ito, nung anak ka na ng Diyos, anak na ako ng Diyos, iniingatan ako ng kapangyarihan ng Diyos. Hanggang kailan? Hanggang katapusan ng mundo. So ba't ka nagwo-worry? Bakit ka natataranta? Bakit ka natatakot? Isa lang ito sa mga pangako ng Diyos na kapag pumunta ka sa side ko, anak na kita.
iingatan kita. Hanggang kailan? Hindi ka abang mabuti ka lang. Hanggang sa katapusan ng mundo, nandun yung gabay ng Diyos sa iyo. Verse 4, at ang pagtityaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Mga pangako ng Diyos, marami po yan. Kaya lang again, paano ko malalaman ang pangako ng Diyos? Yun nga, makinig ka, merong nababanggit dito. Pero pinaka number one para makilala, malaman mo lahat yan, balik po kayo sa pagbabasa ng Bible. Yung pagbabasa ng Bible, salita ng Diyos yun. Kung wala kayong Bible, let me know. Gagawa tayo ng para magkaroon kayo ng Bible. Pero ito po yung, kung bakit ka kumakain ng kanin araw-araw, para lumakas ang katawan mo, tama? Kaya ako uminom ng tubig araw-araw, tama? Kailangan ng katawan mo. Ngayon yung espiritu natin, kailangan ng salita ng Diyos, kaya ito, malalaman yung pangako ng Diyos. Again, balik kayo araw-araw sa pagbabasa ng Bible. Wala kasing shortcut. Walang shortcut. Paano ko malalaman itong mga pangako ng Diyos yan kung hindi ko siya makikita o hindi ko maririnig? Pag Sunday, konti lang po ito. Yung 6 days a week, dapat meron kang salita ng Diyos na binabasa. Hindi po paramihan. Hindi mo kailangan i-memorize. Basa ka lang. Kung paano ka kumakain ng kanin every day, basa ka ng Bible every day. Merong magandang magazine, merong magandang daily bread. Okay po lahat ng mga yon. Pero itong Bible na ito, kumbaga sa pagkain, 100% pure. Iba siya, nagbasa ka ng Christian book, iba siya. So basa ka lang ng pakonti-konti, and then yung hindi palundag-lundag. Kung nagsimula ka dito, kinabukasan, lagyan mo ng marka, kinabukasan doon. Dito sa church, meron tayong ginagaya. Kung meron tayong Bible reading guide, kung member ka na doon sa Facebook, sino may Facebook dito? Pag may Facebook ka, kung member ka doon, pinopost doon kung ano yung babasahin today, for the week, parang ganon. So sabay-sabay tayo. Yun din ang binabasa ko every day. So wala siyang shortcut. Yung Bible, ito yung pagkain nating spiritual. And then yung kanin, pagkain physical. Yung ganun ba? So, pwedeng, pag wala kang salita ng Diyos, manghihina yung espiritu mo. And then later on, magiging spiritually malnourished ka. Yung malnourished na wala ka ng lakas. And then very prone ka na para magkasakit spiritually. And then it can lead to spiritual death po talaga. Kaya sinasabi ng Bible, yung kasalanan, manganganak ng kasalanan, manganganak ng kasalanan, manganganak o hahantong sa kamatayan. Yun din ang sinasabi ng Panginoon. So, para malaman yung mga pangako ng Diyos na yan, basa kayo ng Bible o makinig kayo ng sinong hindi makapagbasa pero gusto niyang makarinig ng salita ng Diyos. Meron bang hindi makapagbasa? O malabo mata? Salamin lang po yun. Salamin lang yun. Marami salamin dito. Hindi, salamin po ng mata kailangan nyo. Meron ako salamin ng mata. Ang dami nun. Hindi po today, pero yung bigay na si Sandra, baka merong mag-match sa inyo. Hindi ko pinatapon yun, yung maraming salamin sa AJ. Yung baka pwedeng mag-match po sa inyo. O kung wala man po doon, meron pong paraan yon. Ano lang po yun? Reading glass lang po yun, reading glass. Ngayon kung wala kayong salamin ng, hindi kayo makapagbasa, meron tayong missionary radio. Narinig niyo missionary radio? Radio siya, radyo siya, transistor siya. Isa lang istasyon niya. Christian station, DCAS. Ito lang station niya. Missionary radio ang tawag na. So puro tungkol sa Diyos po yung maririnig nyo. Naglalaba kayo, i-turn on lang ninyo yon, makapag-minister. Marami po nag-benefit dito sa mga DCAS na missionary radio. Then hanggang ngayon, ipinaglalaban tayo ng Diyos. Ito po yung tatandaan natin. Kahit na maglublob tayo sa putik, God will not give us up. Hindi susuko ang Diyos sa atin. So hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng Diyos. Remember, sabi nga natin kanina, nandito siya sa kanang side ng Diyos, namamagitan pa rin sa atin. Kaya sabi niya, kuminsan sabi niya, be still, sabi niya, and know that I am your God. Kuminsan kailangan mong isurrender. Isurrender lahat. Wala kang gagawin, bigyan mo ng pagkakataon, ang Diyos ang kumilos sa iyo. So ito yung wala kang gagawin. Hindi naman po yung tamad, iba naman yung katamaran. Kundi kuminsan, hindi mo na kaya, before giving up, bakit hindi mo subukang isurrender sa Diyos yon?
at hayaan mo ang Diyos ang kumilos o gumawa. At pag nangyari po yon, lalong lalakas ang iyong pananampalataya. And verse 5 ay hindi tayo binibigo. Take note of the word, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Remember, kapag naniwala kay Kristo, yung unang deposit niya, yung down payment, that's the Holy Spirit. Ito yung Espiritu Santo. So ito yung titira sa puso mo. Kaya ibig sabihin, hindi ka mabibigo. Kasi hindi mo kaya, ang Diyos ang gagawa nun. Di ba meron tayong partnership with God? Kapartner ako kay God, nakipag-isa ako kay Kristo. Ang kagandahan nito, yung kaya kong gawin, hindi gagawin ng Diyos yon. Yung kaya kong gawin, magsimba, ako dapat yon. Magbasa ng Bible, manalangin, ako dapat yon. Mahalin pamilya, mag-aral. Pero yung hindi ko kayang gawin, ito yung marami. Ito yung marami, ito po yung gagawin ng Diyos. Ito yung sabi niya, meron ka nang, nakipag-isa ka na kasi nandito yung banal na Espiritu sa iyo, siya yung tutulong. Kaya siguradong tagumpay ka. Siguradong, sabi niya, siguradong hindi ka mabibigo kasi yung hindi mo kaya, gagawin ng Diyos yon. At ginawa na ni Kristo lahat yon. Walang kulang. Lahat ng kabuuan na kailangan natin, tapos na. Kaya sabi niya, tetelestai, it is finished. Sabi niya, it is already paid. Anong binayaran niya? Hindi partial. Buo yung bayad niya. Kaya alalahanin mo kapag may dinadaanan kang mahirap, alalahanin mo, may ihirap pa ba sa naramdaman ng Diyos Ama na nagbigay sa kanyang anak? May mahirap pa ba sa dinanas ni Kristo na ilang bilyon ang binayaran niyang kasalanan magmula kay Adan at Eva hanggang sa magiging anak ni Junior Liit? Kasama na yon. So may imagine mo gaano karami yung binayaran ni Jesus. At kapag na-imagine mo po ito, pag nagmuni-muni ka, hindi mo mapigilan sa pananarili mo, iiyak ka. Kasi ang Diyos na si Jesus, hindi niya dapat danasin yung ganong hirap. Kaya lang dahil sa pagmamahal niya sa atin, voluntary binigay niya. Ako po. Sabi niya sa ama niya, ako po yung magbabayad sa kasalanan ni Gianna. Ako po yung magbabayad sa kasalanan ni Pastor kay JR. Ako po yung magbabayad na lang ng kasalanan nila. Kasi mahal ko din sila. At kapag naisip mo yon, mahal ka ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi siya gi-give up. Gagawa siya ng pamamaraan para mapunta ka sa Kanya. Kahit magpupumiglas tayo, nandyan siya. At alam mo kagandahan pa? Anytime bumalik ka sa Kanya, wala kang maririnig na panunumbat. Imagine mo yung Diyos na ganon. Bumalik ka sa Kanya, naglublob ka sa putik, lilinisin ka niya. Gumawa ka ng kasama, nagpuro sugat-sugat ka, gagamutin niya yung sugat mo. Gutom-gutom ka, malnourished ka na, pakakain ka niya, bibihisan ka niya. Ito yung Diyos natin na sinasabi lang niya, come, follow me. Hindi niya binago yon. Kung paano niya tinawag sila Pedro, come, follow me. Hanggang ngayon sabi niya, sunod ka sa akin. Paano ako susunod? Maniwala ako sa Diyos. Pag sinabi niya, huwag ka magnakaw, natukso ako, hindi ibalik ko. Ganun lang, humingi ako ng tawad. Di ba? Hindi niya tatandaan yon. Hindi niya gagamitin against sa akin kasi tapos na nga. At tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Siya lang ang tunay na promise keeper. Sapagkat nung tayo ay may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Takdang panahon. Bakit kailangan niyang hindi mamatay nung panahon nila Adan at Eva? Kasi hindi maintindihan ng tao. So yung panahon niya perfect. Kaya sabi niya, takdang panahon nung tayo may hina pa. Kahit tayo. Di ba, nung wala pa tayong alam sa Bible, gumawa ng Diyos ng paraan. Hindi tayo naman ang naghanap sa Kanya. Ang Diyos po ang naghanap sa atin. Kaya kapag nag-testimony kayo, huwag kayong sasabihin na, nung po naghirap na yung buhay ko, hinanap kong Diyos. Hindi po totoo yun. Wala tayong initiative para hanapin natin ng Diyos kasi by nature, makasalanan tayo. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Kung titingnan mo yung Christian life mo, merong ginamit ang Diyos sa iyo para hanapin Kanya, para makilala Kanya. Kaya wala kang ipagmamalaki na ako'y hinanap kong Diyos, hindi po ganon. Ang Diyos ang naghahanap sa atin. 100% ang kaligtasan natin ay gawa ng Diyos. Wala tayong contribution. Again, sabi ng Bible,
para wala kang ipagmalaki, wala kang ipagyabag. Sabi sa Ephesians 2:8-9, di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw naligtas galing sa Diyos to. Hindi ito bunga ng iyong magandang gawa para wala kang ipagyabang. Hindi lang po yun. Kung bakit 100% binigay ng Diyos yung salvation, gusto lang niya yung puso natin mapuno ng pasasalamat. Na kahit sa kabila ng pagiging ganito ko, niligtas ako ng Diyos. At kapag puno ng pasasalamat itong puso kong ito, kahit anong gawin mong masama sa akin, gagantihan kita ng mabuti. Kasi yung overflowing na pasasalamat ko sa Diyos, hindi ma-contain eh. Lumalampas, parang nag-overflow. Talaga punong-puno siya. So kahit anong gawin mong masama, nagagawa ko yung sinasabi ng Diyos, pag ginawan mo ako ng masama, gagantihan kita ng mabuti kasi hindi ko nakakalimutan na yung kaligtasan ko, bigay ng Diyos to at ang puso ko na puno ng pasasalamat ito. Kala niya pinapagalitan ko eh. Tatapusin ng Diyos ano man ang kanyang sinimulan sa atin. Another assurance ng Diyos, huwag kang maalala, matatapos. It will come to pass, sabi ng Panginoon. Verse 7, mahirap mangyaring ialay ninuman ng kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga ahas na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ang sinasabi niya, ako kung mabuting tao ako, di ba, pwede mong ialay ang buhay mo sa akin eh. Tama? Meron siguro, iilan po konti. Dahil mabuting tao ko, iaalay mo yung buhay mo sa akin. Pero kung ako isang criminal, isang masamang tao, iaalay mo kaya ang buhay mo sa akin? Ito yung sinasabi niya. Pero si Kristo, inalay niya yung buhay niya para sa makasalanan, hindi para sa mga matuwid. Hindi ibinigay ng Diyos si Jesus para sa taong walang kasalanan. Parang hindi kailangan ng tao ang ospital kung wala siyang karamdaman. Kaya dumating si Jesus kasi may mga kasalanan tayo. Verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kasi wala tayong kasalanan na hindi natin kailangan gawin to. Hindi kailangan patayin si Jesus sa cross. Tama? Kaya nangyari lahat yun dahil sa tayo ay may kasalanan. Walang isa man sa atin ang umabot sa kanyang pamantayan. At dahil doon, kailangan gawin ng Diyos yung ganong pagliligtas sa atin. Sabi niya, mawawala yung kaligtasan mo. Nung maniwala kay Kristo, sabi ng Bible, hawak ka ng Diyos Ama. Hawak ka niya sa kanyang kamay. So, wala makakagaw sa iyo. At maliban sa kamay pa ng Diyos Ama, kamay ni Jesus nandun din. So, wala makakagaw sa iyo. Kaya isang katotohanan na once saved can always be saved. Sino yung pwedeng question mo doon? Maaring hindi ka talaga naniwala from the start. May kaibahan po yon. Kapag hindi ka talaga naniwala from the start, kahit nagsisimba ka araw-araw, nagbabasa ka ng Bible araw-araw, wala ka palang banal na espiritu rito, ito po yon. Hindi sa nawawala kasi ang totoo nun, wala ka talagang kaligtasan from the start. Kaya darating ang time, possible na pagharap mo kay God, sabi niya, umalis ka sa akin, sa harapan ko. Kahit noon, hindi kita kilala. Kahit nung nagsisimba ka sa ECF, hindi kita kilala. Bakit? Pag tinignan ng Diyos ang puso mo, hindi ka naman talaga naniwala sa akin eh. Nakikisabay ka lang eh. Nakikiuso ka lang. So tatandaan mo, hawak ng Diyos Ama tayo, hawak ni Jesus, so walang makakaagaw sa iyo. Romans 8:35 sabi niya, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ang sinasabi ni Jesus, wala. Kapag nasa akin na, wala na makakaagaw sa iyo. Magkakamali ka, magre-rebelde ka, magtatampo ka sa Diyos. Lahat yun, kasama sa pagiging sinful natin. Pero yung pagiging anak mo ng Diyos, tapos na. Kung sa adopted son and daughter, pirmado na yung mga dokumentong yon, wala nang pwedeng magbago doon, dumaan na sa husgado yon. Nung tinanggap ka ni Jesus, nung binigay niyang regalo sa iyo na buhay na walang hanggan, walang bawi-bawi yon. Dahil nagkasala ka, akin na yung regalo ko sa iyo. Hindi po ganun ang Diyos natin. Kaya sabi niya, walang makakapag-agaw na sa iyo. So this is, pwede mong panghawakan
na yung kaligtasan ko permanente. Ang i-check ko lang, totoo bang tinanggap ko si Jesus sa puso ko? Totoo bang naniwala talaga ako sa Kanya? Totoo bang anak ako ng Diyos? Ito yung ikaw makasagot nito eh. Ikaw nakakaalam nito kung talagang isinuko mo yung buhay mo kay Diyos o para nakikiuso ka lang. Kasi merong ginawa at ginamit ang Diyos para ikaw ay maligtas. Parang dito, maring na-invite ka, nabigyan ka ng tracts, nanood ka ng TV, binigyan ka ng Bible, marami pong paraan ang ginagawa ng Diyos, pero ang punto nun, kaya ka naligtas, meron pa rin ginamit ang Diyos. At yun, pasalamat ka sa Diyos, siya yung pumili para gamitin niya yon. Sabi niya sa June 1:23, agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahira ng kahalayan. Sa inyo, kilala ko kayo, marami na pong gumagawa nito. Ano sinasabi niya? Agawin mo sila sa apoy. Agawin mo sila na hindi sila mapunta ng hell, ng impyerno. Hindi sila mapunta ng impyerno. Ito po yung role natin. Kaya ikaw, meron kang in-invite dito, nakarinig siya ng gospel, ginamit ka ng Diyos, hindi mo alam. Hindi mo alam na yung taong yon naligtas siya sa impyerno kasi nga nakarinig siya ng salita ng Diyos at naniwala siya. At tayo, lahat tayo, meron tayong ganitong responsibility na agawin natin, hindi lang pamilya natin, kakilala natin na alam mo, kapag namatay silang wala kay Kristo, pupunta sila sa, anong kubaw, hindi kubaw, pupunta sila sa hell. Sa hell sila pupunta. Kasi nga, ito yung sinasabi ng Panginoon. So, nandun sa puso mo, God, salamat po. Meron kang ginamit na tao para ako'y maligtas. At gusto ko pong maging instrumento na yung kapamilya ko, kamag-anak ko, kapitbahay ko, agawin ko rin sila sa apoy. Ibig sabihin, agawin mo sila sa apoy, agawin mo sila sa impyerno. Kasi kapag namatay ang tao na walang Jesus sa puso niya, sa hell siya pupunta. And 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Tiyak, siguradong maliligtas tayo. Noong una, dugo ng tupa. Hindi siya sapat. At kalaunan, dugo na po ni Kristo. Ito na yung final. Wala nang Kristong ipapako uli. Pero ginawa na ni Kristo lahat. Sabi niya, bayad na yan. So maniwala ka na lang. 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na natin na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Hindi siya nananatiling buhay. Kaya kung mayroong mga cross kayo sa bahay, baka may mga cross pa kayo dyan, nakabitin pa si Kristo. Hindi na, wala na po siya doon. Tanggalin nyo na yung nakabitin pa si Kristo. And then, kaibigan na tayo ng Diyos. And then, huwag ka mag-alala, kaibigan tayo ng Diyos. Alam niya yung kalagayan mo. Inaantay lang niya na lumapit sa Kanya. So, ito yung i-practice natin. 11, at hindi lamang yan. Tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ngayon punong-puno na yung puso mo ng pasasalamat, so nagagalak kang sumama kay God. Ministry, meron kang 1 oras, libre ka sa 1 linggo, mag-volunteer ka po kahit saan, sa simbahan, o pastor, ano pong pwede kong may tulong? Meron po akong 1 oras na libre. Ito po yung nagagalak ka. Kasi bakit? Punong-puno yung puso mo ng pasasalamat na gusto mong i-express sa Diyos yon. And then, grabe yung pasasalamat mo sa Diyos. Yung nga yung overflowing na pasasalamat, kahit na ginagawa ka ng masama, parang ginagawa mo po ng mabuti. Kasi yung kabutihan ng puso mo, sobra-sobra eh. Hindi mo na mapigilan. And then, natuto kang magmahal. Kahit na yung mga taong salbahe, minamahal mo. Sabi nga ng Diyos, mahalin mo yung kaaway, hindi na mahirap para sa iyo yon. Kasi yung puso mo punong-puno ng pasasalamat. Ano sabi ng Diyos? Patawarin mo siya, 7 times 7, nagkagulo-gulo na sila. Ang ibig lang po sabihin nun, walang hanggang pagmamahal o pagpapatawad kasi nga, minamahal mo yung, kasi natanggap mo yung pagmamahal ng Diyos at natuto kang magpatawad. Ito yung mahirap. Magpapatawad ka, huwag mo nang ipatagal. Katulad ng pagpapatawad mo sa Diyos, sabi niya, bago lumubog ang araw, ibig sabihin agad-agad, ibigay mo na. And then you get your peace back. And then, sabi ng Diyos, hanggang kailan? Pastor, paulit-ulit na lang yon. Wala pong katapusan yon. Walang katapusan yon. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa taong yon. At natuto kang maglingkod. Yun na nga, hindi tayo kailangan ng Diyos. Hindi kayo kailangan ng Diyos dito sa church.
para tumulong dito. Pero pagkakataon po na mag-volunteer kayo, para sa inyo yon, hindi para sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos yun sa atin. Kaya lang yung pagkakataon na magkaroon ka ng chance, magkakaroon ka ng pagkakataon maglingkod sa Diyos. Pastor, pwede po kahit walis lang po, magwalis po ako. Ang Diyos po ang nakakita nun. Ito sana yung may puso natin na kahit sa paglilingkod sa kapwa, pamilya at sa gawain ng Panginoon, hindi mawawala ang ating kaligtasan. Ito sana po ang tumatak sa isipan natin. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo. Tunay nga po ngayong umaga, iniling po namin na sa puso po namin, magkaroon nga po ng kasiguraduhan na yung kaligtasan po namin ay permanente po. Yung regalo mo po, permanente, hindi po ito nawawala. At salamat po sa oras na to na maalala din po namin yung Holy Communion Sunday, pero wala pa po kaming elements because of the health protocols. Pero ang bilin mo po sa amin, alalahanin po namin kung paano mo po binayaran ang mga kasalanan namin sa krus. Kaya kahit wala po yung elements o Diyos, bilang pagsunod po sa kautusan mo, alalahanin po namin yung pagbabayad mo ng kasalanan po namin. At salamat din po, Diyos, sa pagkakataon, may balik po namin sa iyo ang portion po ng pagpapala mo sa pamamagitan po ng mga handog po namin. I-bless mo pa yung handog namin, lalo na po yung naghandog. Katulad ng promise mo po, Diyos, siksik, liglig, umaapaw, wala pong mapaglagyan. Sambahin ka po namin, O Diyos, ngayon sa pamamagitan po ng aming paghahandog. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, but trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age we stand, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God that we want, Father, Spirit, Son, the lion and the lamb, the lion and the lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God.
and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. All will see how great is our God. And all will see how great is our God. Meron tayong first timer, yung first time na mag-worship dito. Wala, so kantahan na lang natin ang bawat isa. Welcome to the family. We're glad that you are proud to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be, and proudly always stand to be strong and true. Lean on. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Biyayang galing nga po sa iyo, O Diyos, ay binibigay ko po sa aming lahat na nandito at inihiling din po namin ang biyaya mo sa aming lahat at pati na po yung mga kasama po namin sumasabay saan man sila naroon sa live streaming o po yung manunood o mag-worship through the YouTube. Wala ka pong lalampasan, O Diyos. Abutin mo po kaming lahat ng iyong mapagpalang kamay. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Di kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y nanging. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y laging. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. O habang buhay, paglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord! Kailan ba'y di kita ipagpapalit,
lingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Di kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. So yung pong gusto ng bigas, pag